ninyo. Para magsimula kayo, meron lang ng bakon para sa inyo. Masalit dito! Tapos sa Sandro eh. Pero, mas masalit dito! Tapos sa Sandro eh. Hindi magpapatalo ang aming masalit na! Ito ang sombrero kay Atty. Jimmy Bongo. Tungkol sa sinusuportahan ko ang PDP Laban, sinusuportahan ko ng taos puso ang aming kaibigan, musikero, senador ng bayan. Walang iba kundi si... Number 10, Senator Mr. Jimmy Bongo! Dali na Sandro eh. Mr. Jimmy Bongo! Good afternoon, everyone. Nakalimutan ni DJ Gomi na rally ni Pastor Tito. Pero salamat sa napakagandang intro. Speech o kanta? Correct yan doon. Kakantahan ko kayo dahil paborito ko kayong kantahan. Pero, pasilita ng konti. Okay lang? Okay lang. Gusto ko lang po magtulong sa inyo ng mga salubin. Psalms 19:12. Hindi ba alam? Teach us to number our days, O Lord, so that we may gain a heart of wisdom. Tagalogin po natin. Sana nakikinig kayo. Nakikinig ba kayo? Turuan niyo po kami, Panginoon, na bilangin ang aming mga araw upang matuto kami mabuhay ng may kabuhay. Alam niyo po ba na napakahalaga ng numero? Numbers are important. 72 days na lang po at eleksyon na. Ano po ibig sabihin nun? 72 days lang po. Senador ka na. Senador na kaming lahat. Yan! Kung tutulungan niyo po kami. Alam niyo kung bakit Magandang hapon. Alam niyo po kung bakit importante yung 72 days? Dahil in 93 days, June 2 na. Alam niyo po ba yung June 2? Sisimula na daw po ang impeachment kay Bibi Sara. Nakalagay po sa schedule na pinakita po sa ating Senate President, yun ang presentation ng articles of impeachment to the plenary. Papayag ba kayo nun?
Dahil alam niyo po, 151 days na lang at start na ng impeachment trial mismo. Papayag ba kayo nun? Sino po ang may alam kung ilan sa senador? 24 yan, di ba? Ilan ang kailangan ng boto para mag-impeach si VP Sara? Alam niyo po ba? 2/3. Ano po ang 2/3 ng 24? 16. Tama, 16. Ilan po ang matira sa 24 minus 16? 8. Ibig sabihin, kung meron tayong 8 na senador plus 1, hindi mai-impeach si Vice President. Ilan po ba ang senador ng PDP Laban? Ilan? Duterte 9 ng tawag nila. Duterte 9. Isa-isayin natin. Sinabi ko yan. Jimmy Bondo. Bato de la Rosa. Bongo. Jenny Hilo. Raul Lactino. Rodante Marcoleta. Pastor Kimuloy. Atty. Vic Rodriguez. Mr. Efectivo Salvador. 9 lang po ang kailangan natin para itigil ang pinakamalaki na injustice na gagawin sa atin ng Kongreso. Papayag ba kayo na 32 million ang botante ni VP Sara? Tapos, 16 na senators lang matatanggal na ang Vice President. Numbers are important. Teach us to number our days, O Lord. Bilangin po natin. At sa loob po ng 72 days, ano po ba ang pwede nang gawin para matulungan kami manalo? Ipagdasal niyo po kami ng 72 days. 72 days po, maaari po pa tayo manalangin bilang isang katawan upang matigil na itong kabulas-bulan na ginagawa ng sarili nating pamahalaan sa atin. Pagdasal niyo po kami. Bago ho ako kumanta, akala ba ako? Sige. Alam niyo po, bago ako kumanta, marami po nagtatanong sa akin kung ano po ba yung mga bala kong ihain na mga panukalang batas. Noong muna po, napakadami mong pangarap. Pero ngayon, natuklasan ko po ang pinakamahalagang batas ay ang budget, ang General Appropriations Act. Naiintindihan mo ba natin lahat yan ng batas niya? Okay. Alam niyo po, sa Amerika, may nauuso ngayon yung DOGE, Department of Government Efficiency. Gusto niyo bang mapunta dito sa Pilipinas yan? Na meron tayo isang departamento na binabantayan ang budget kahit na namang mababatas. Kasi meron tayong auditor. Kayo, nag-audit din kayo, di ba? Sino nag-audit sa Kongreso? Kami po, nabalitaan niyo ba ito? Kami ni Congressman Pantaleon Alvarez kasama ang iba pa. Nag-hain po kami sa ombudsman ng kaso laban kay Speaker Martin Romualdez. Dahil po doon sa falsification na naganap sa ating budget. Alam niyo yung mga blanco, di ba, sa budget? May blanco. Alam niyo mo ba? Paano nagkaroon bigla ng laman yung budget? Blanco, biglang nagkalaman. Kasi nga po, dumadaan sa kamay ng mga tao. Kailangan po tayo mag-digitize. I-digital na po natin pati yung pagpasa ng batas para masunod ang mga binoboto ng inyong mga kongresista.
Kasi ang nangyayari ngayon, lahat kayo pumupoto, no? Lahat kayo sinasabi sa congressman, bigyan niyo kami ng ganitong budget. Paglalaban nila yan sa kongreso, paglalaban nila, pagdating mo sa tuktok sa mga bayan ng biglang binabago. Papayag ba kayo nun? Kailangan po natin ng true reform. Reformahin po natin ang bayan ng Pilipinas. Baguhin natin ang kongreso. Kakanta na ba ako? Salamat po. Marami pa pong magsasalita. Alam niyo kung ano napansin ko? Parang ayaw niyong nagsiseryoso ako. Kasi po, napakahirap naman talaga dahil buong buhay ko, nasanay ko ako na pinagliligaya ko lang kayong taon-taon. Sana po, bigyan niyo ng pagkakataon na bukod sa awitan kayo. Gusto ko rin yung makita. Yung 50 years old na po ako, alam ko hindi ako mukhang 50. Alam ko mukhang 49 lang ako. Alam mo, pero birthday ko bukas. Joke lang. Sa Mayo pa, sa Mayo. Pagdating po ng susunod yung birthday, senador na po kami. Sana po pagbigyan niyo po ang Duterte na hindi lang po magpaligaya sa inyo ng ganitong pansamantala, kundi paligayahin po ang buong buhay ninyo. Yung mga tulay ninyo, mga eskwelahan ninyo, yung mga bahay ninyo, sana po tulungan nyo kami, tulungan kayo. Pero ngayon, kakantahin mo muna. Nung huli kong rally ni Pastor Tibuloy, ang kinanta ko seryoso, Tunay na Laya. Nakaalala ba yung Tunay na Laya? Dahil malamang marami sa inyo narinig kayo, babaguhin ko naman. Okay lang ba sa inyo? Love song naman ang mga o pili po kayo ng kanta, pumili po kayo, kasi ganyan po sa demokrasya, kayo ang pumili. Ano ang gusto nyo kanta? I believe or let me be the one. Let me be the one. Sige. Sige, kakanta po kayo.